Amidst the rising tide of corruption and issues of uneven distribution of wealth these days, there is an emerging movement to revive the federal system of government. Davao City Mayor Rodrigo Duterte is spearheading the federal movement. I would rather go for a federal type. That's the best solution that I see now. Otherwise, you will be fragmented. Ang video na ito ay ginawa ko upang maiintindihan ng lahat kung ano ang federalismo at kung bakit ito ang nararapat sa Pilipinas. Ang federalismo ay isang sistema ng pamahalaan na kung saan ang kapangyarihan ay nahahati sa pagitan ng isang sentral na otoridad o federal government at ang pamahalaan ng rehiyon o estado o state government. Ang ibig sabihin, lahat ng aksyon at desisyong pampolitikal ay dapat hayagan at mas mailalapit sa mga mamamayan hanggat maaari. Gaya ng karamihan ng klaseng pamamahala, ang federal government at state government ay parehong merong tatlong sangay ng pamahalaan. Ang ehekutibo o executive ang siyang nagpapatupad at nagtataguyod ng batas na tinatag ng legislatura. Pinamumunuan ito ng President o Prime Minister sa federal government at Governor o Premier sa state government. Ang legislatura o legislature or parliament ang siyang nagdedebate at bumuboto sa mga bagong batas na ipinakikilala. Ang legislatura ay pwedeng unicameral o di kaya bicameral na kung saan binubuo ito ng House of the Senate at House of Representatives. Ang judiciary ang siyang nagbibigay kahulugan sa mga batas at nagpapasya kung ang dalawang iba pang sangay ng pamahalaan ay kumikilos sa loob ng kanilang mga kapangyarihan. Ang federal at state governments ay parehong merong Supreme Court at lower federal and state courts. Kadalasan, ang federal government ang nangangasiwa sa mga isyu na nakakaapekto sa bansa sa kabuuan, kabilang ang pagtatanggol, digmaan, patakarang pambanyaga, mga likas na yaman at pananalapi. Ang mga domestic na isyu naman, gaya ng tiyak na batas at regulasyon, turismo, dayuhang direktang pamumuhunan, edukasyon at kultura ay karaniwang pinangangasiwaan ng state government kung saan may autonomiya ito sa mga isyu na binanggit ko at ang autonomiyang ito ay ginagarantiya ng konstitusyon. Kahit na may autonomiya, ang mga state governments ay nagko-coordinate at nagtutulungan din sa mga issue tulad ng polusyon sa kapaligiran at maging mga patakaran tulad ng panimula ng taon na pasukan, kurikulum ng pagtuturo at kwalifikasyon ng mga guro. Gayon din, ang mga state governments at federal government ay nagtutulungan sa ilang aspeto gaya ng pagsasagawa at pagpapatupad ng batas, paniningil ng buwis at panghihiram ng puhunan. Ayon sa isang eksperto ng federalismo na si Professor John Erck, may tatlong pangako ang federalismo na sa tingin ko ay talagang nababagay sa bansa natin. Unang pangako, mas mahusay na demokrasya. Kung ang sistema ng pamamahala sa Pilipinas ay isang federal, magkakaroon ito ng mas mahusay na demokrasya. Ito'y dahil mas nailalapit ang demokrasya sa mga mamamayan, mas nabibigyan ng tinig at kapangyarihan ang mga lokal na komunidad at mas naisusulong ang tinatawag na demokratikong pananagutan kung saan ang ordinaryong mamamayan, mga partidong politikal at iba pang personalidad ng demokrasya ay nakakapagbigay ng reaksyon, karangalan o maging parusa sa mga opisyal na namumuno sa pagpapatupad ng mga pampublikong patakaran. Ang ikalawang pangako, mas mahusay na pamamahala. Kung ang sistema ng pamamahala sa Pilipinas ay isang federal, na itataguyod nito ang mas epektibong pamamahala. Ayon nga sa United Nations, ang mahusay na pamamahala ay may 8 natatanging katangian. Ito ay ang una, participatory o nagbibigay ng oportunidad sa lahat upang makalahok sa pagdidesisyon. Ikalawa, consensus-oriented o isang proseso na paggawa ng desisyon kung saan ang isang grupo ay bumubuo at sumasang-ayon sa isang desisyon para sa interes ng lahat ng miyembro nito. Ikatatlo, accountable o ang pagbibigay ng sapat na katwiran sa mga aksyon at desisyon. Ikaapat, transparent o ang obligasyon ng mga namumuno na ibahagi sa mga nauukulan ang mga aksyon at desisyon ng mga ito. Ikalima, responsive o ang pagbibigay ng madalian at epektibong aksyon. Ikaanim, effective and efficient o ang mabisa at mahusay na pamamalakad. Ikapito, equitable o ang makatarungan at walang kinikilingang pamumuno. At ang ikawalo, inclusive o ang sistema ng pamamahala na may kakayahang tumugon ng mga pampublikong serbisyo at sinisiguro na lahat ay kasali at walang anumang bahid ng diskriminasyon. At ang ikatlong pangako, ang pamamahala ng mga katangian ng iba't ibang kultura. Kung ang sistema ng Pilipinas ay federal, na itataguyod nito ang mas mahusay na pamamahala ng mga katangian ng iba't ibang kultura at ang mga pagkakaiba at mga relasyon sa pagitan ng mga ito. Dahil iba-iba ang kultura natin mga Pinoy at marami-rami ring pagkakaiba sa pananalita, nararapat lamang ang federalismo. At dahil may iba't ibang estado
estado nga o rehiyon sa federalismo na kung saan ang mga lugar na may pagkakatulad sa kultura at pananalita ay maaaring gawing estado o rehiyon. Mas mapapahusay ang maging pamamahala dahil nabibigyan ang ganitong pamayanan ng autonomiya para pamahalaan ang kanilang sariling gawain. Marami na ang naniniwala na mas aasenso ang ating bansa kung magiging federal na tayo. Pero higit sa lahat, dapat din na disiplinado tayo sa lahat ng ating ginagawa. Handa na ba kayo sa tunay na pagbabago? Hello! Sana ay nagustuhan nyo yung first video na ginawa namin about federalism. Ngayon naman, let's take a deeper look into this type of government. Naniniwala kaming mas lalong maintindihan ang konseptong ito kapag ilagay natin sa kumbaga isang scenario kung saan ilalarawan natin ang pangkaraniwang ginagawa ng isang estudyante sa isang araw. Okay ba yun? Yun bang pagising mo sa umaga hanggang pag-uwi mo and all activities that you normally do in between those times. At alamin natin kung anong level of government ang involved dito. Mula sa pinakasimpleng bagay na ginagawa mo araw-araw, titingnan natin anong klaseng gobyerno ang nangangasiwa dyan. Okay? Simulan natin. Una, pagising mo sa umaga, syempre maliligo ka at naghahanda para sa eskwela. Ang kuryente at tubig na ginagamit mo o di kaya gas kung ang nagpapatakbo ng water heater mo ay gas at yung sewerage system kung saan dumadaloy ang pinanligo mo, lahat yun ang nangangasiwa state government. Then you will have your breakfast at 7 a.m. for example. Ang perang ginamit mong pambili ng kinakain mo, whether imported or local, at mga kalakalan at advertising, pinangangasiwaan lahat yan ng federal government. Nagiging involved ang state government sa area ng consumer laws at mga batas sa lugar ng trabaho o workplace at yung mismong establishmentong tinatrabahuan mo. Ang mga health inspection naman sa mga shops at kung saan-saan pang mga tindahan, kung saan mo binili yung mga pagkain at iba pang gamit, ang local government ang gumagawa ng mga inspection na yun. Pagkatapos aalis ka ng bahay, mag-aabang ka ng bus o jeep syempre, no? So, binibigyan ng federal government ng funding ang state government para sa construction ng mga kalsada o yung tinatawag nating major roads na dinadaanan ng mga bus at jeep. Ang mga state government naman may kanya-kanyang transport system gaya ng sa bus, batas trapiko at may sarili din silang mga pulisya o state police. Ang mga state government din ay nagpo-provide ng traffic lights, road signs at sila rin yung nagko-kolekta ng road taxes. Ang local government naman ang nagpo-provide ng mga local roads, street signs at mga bus stops. Pagpunta mo ng school, ang federal government ay nagbibigay ng funding sa edukasyon mo, halimbawa Study Now Pay Later program ng gobyerno, at saka yung budget sa mga state universities, ang nagpo-provide nun ang federal government. Ang state government ang nangangasiwa sa larangan ng edukasyon, pati sa subject curriculum, at pati sa mga qualifications ng mga teachers. Ang local government ang namamahala sa local kindergartens and preschools. Kung gusto mo naman pumunta ng library habang nasa school ka para basa pa more, ang National Library ay pinangangasiwaan niya ng federal government. At syempre, ang state government ang nangangasiwa sa state libraries at school libraries. Ang local government naman ang namamahala sa mga local libraries gaya ng city and municipal libraries na tinutulungan din ng state government sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga subsidies sa mga local councils. At kung gusto mo ng work-life balance, kasi nga sabi all work and no play makes you a dull individual, gusto mo ng sports, ang federal government ay involved sa National Institute of Sport at saka sa iba't ibang national sport bodies. For example, sa Australia, marami silang national sport bodies gaya ng Tennis Australia, Badminton Australia, Athletics Australia, Volleyball Australia, Swimming Australia, at marami pang iba. Ang state government naman involved sa state sports centers. Sila yung nagbibigay ng funding sa mga local councils at namamahala rin sa safety, health, and education. Ang local government, sila yung nagpo-provide ng mga local sports field at mga playgrounds. Well, kung gusto mo namang mag-FB, tumawag sa telepono, mag-Twitter, o gumamit ng iba pang social media during the day, pinangangasiwaan ng federal government ang telephone services. During the day, sometimes gusto mong manood ng TV. Yung mga pinapanood mong mga teleserye at iba pang mga shows, may mga classifications yung dinadaanan at kinaklasify itong mga shows na to gamit ang tinatawag nating broadcasting laws na pinangangasiwaan ng federal government. Kung may sakit ka at kung gusto mong pumunta sa doktor, yung Medicare na ginagamit mo o di kaya yung PhilHealth, federal government ang mamamahala dyan. Aside from that, nagbibigay din ng funding ang federal government sa mga state governments sa larangan ng kalusugan. Ang state government ang nagpo-provide ng mga hospital at ambulance services.
Samantalang ang local government naman ang nagbibigay ng mga community services gaya ng pagbibigay ng mga bakuna at iba pa. Kung minsan mapapansin mong pumupunta yung mga health officers ng City Health Office para mag-extend ng tinatawag nating serbisyong pangkalusugan. Pagkatapos ng eskwela, gusto mong, pasyal-pasyal muna, punta ng malls, o punta sa mga parks o resorts. Ang mga batas ng mga pagpaplano ng mga pasilidad na ito, yung mga malls, kung saan ilalagay yung parks o resorts, ang nangangasiwa dyan ay state government. Ang local government pumapasok kasi sila yung namamahala sa mga local building controls gaya ng mga permits at fees. Ang local governments din ang namamahala sa mga projects gaya ng pagpo-construct ng mga local transport terminals, footpaths, bike paths, parking areas at marami pang iba. Pag uwi mo ng bahay, schedule ba ng basura ngayon sa lugar mo? Well, ang federal government ang nangangasiwa sa paggawa ng mga national environmental policies at framework legislations at ang mga ito ay naaayon din sa mga international treaties. Samantalang ang state government ang namamahala sa waste disposal at landfill provisions at pollution controls. Ang local government pumapasok kasi sila yung responsable sa garbage collection at mga local environmental regulations. So yun yung isang buong araw ng karaniwang mga aktibidades na ginagawa ng isang estudyante. At sa pamamagitan yan, na-analyze natin kung anong klaseng gobyerno ang pumapasok o nagiging involved sa pagtakbo ng buhay ng isang estudyante. So sana ay mas nakakatulong pa itong ginawa nating diskusyon about sa federalism.